Sa video na ito, samahan niyo akong tikman ang iba't ibang pagkain na sa Visayas ko lamang makikita o matitikman. Ang sarap ma. Isa ito sa rason kung bakit gusto kong umuwi sa probinsya dahil sa kalidad na pagkain. Oo, totoo yun. Sino ba namang taong ayaw sa masarap na pagkain, di ba? Kaya tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ang una nating titikman ay dito sa Sophia's Bread and Pastries. Nung huli ko kasing pasyal dito guys, noong 2019 bago mag-pandemic, natikman ko yung kanilang bread at sobrang sarap talaga nito. At naaalala ko pa nung bata pa lang ako, nung nandito pa kami sa probinsya namin, is talagang bumibili ako dito kasi sobrang sarap ng mga tinapay nila. Kahit simpleng dos na tinapay, 5 piso na tinapay, sobrang quality at ang sarap ng kanyang texture, depende sa kung anong tinapay ang gusto mo. Kaya naman, hindi ko na pinalampas ang araw na ito para pumunta sa bake shop na ito at tikman yung pinaka gusto ko talagang itry ulit, yung chicken roll, kasi talagang sobrang sarap nung huli kong tikim nito noong 2019. Kaya naman ngayong 2023 is titikman ko ulit at bumili din ako ng iba't ibang tinapay na gusto kong itry sa bake shop na ito. Kaya naman namimili na ako at sobrang pag-iisip-punan ko ano bang gusto kong itry kasi lahat sila ang gaganda, ang sasarap tignan. Pero kailangan natin maging masugid na mamimili. Kailangan natin pumili lang kung ano lang yung kaya nating kainin. Done buying. Total of 27 pesos. 3 kinds of breads. Let's taste it. Hey guys, nandito tayo sa loob ng Sophia's Bake Shop. So, last year, nung pagbakasyon namin dito ng 2019, natingnan ko talaga yung chicken roll nila at nagustuhan ko. So, let's see if ganun pa rin. Yung, ayan. Ang maganda rin kasi dito sa Palompon, masasarap yung mga tinapay nila. Compare. Oo, pero pili lang. Masarap yung mura lang ba? Doon, masarap kaya. Ito. Plain lang siya na bilog. Tapos sa loob yung chicken. Pero yung parang kumakain ng sopaw, pero yung niya is bread. Harapan ng sopa. May ice cream pa. This. Merienda kami ni Mama dito ngayon. May waffle din doon. Next natin titikman is ito muna. Pineapple pie. Para siyang ano sa atin. Dito pineapple pie sa atin eh. Parang pudding. Parang pudding. Ang kanyang laman, so ganito siya. Parang nga siyang pudding, pero mas bright lang yung color niya. Yellow, ayan, yellows. So, taste test. Luto yung mga sahan. Gawin nung matamis yung ice cream. Saan ko na. Sarap. Parang ano nagagawa ito? Parang gelatin. Huwag mo tayo Huwag muna tayo magpakabuson. Maya na. Ang tamis kasi. Hindi ko na na-appreciate yung lasa. Let's go with this. Yeah. Yan muna. Ano to? Custard cake. Custard cake. Ayan. Custard cake. Maano siya. Mas squishy siya. Ang sarap ma. Ang sarap. Milk tea. Ito lasang leche plan. Ang sarap ng niya. Ito. Favorite ko kasi itong malambot eh. 10 out of 10. Ito naman Spanish bread nila. Alam ko meron naman tayo Spanish bread sa Laguna or sa Luzon. Gusto ko lang itry yung Spanish bread nila dito.
Init pa. Pag sinabi kong Spanish bread, parang normal na bread. Akala ko yung Spanish, parang yung Spanish bread sa atin may palaman konti eh. Ito! Meron na pa yung palaman eh. Hindi ko natikman. Gets. Okay. Gets ko na. Nasa gitna pala yung feeling. Dami. Dito lang yung gusto kong matikman. Bukod sa makatirm na ako ng landang, putumaya, sunod brand cheese na lang, tapos yung tempura. Para siyang kikiam dito. Pero tempura. Satisfied. May palit nila na. Alam niyo guys, may Tagalog na bilog San Juan. sa Palampon na Para bay na siya sa At ito yung nasa bucket list ko talagang kakainin dito. Tapos meron tayong snack na Pero Para parang talaga siyang nalibalik na bilog-bilog. mo kami inupakan. Oo. Oh, mo sa mito. Di na daw laliti. Hindi ko na siya lalagay sa plato. Ganito ko na siya. Alang kong chino. Itong landang kasi guys, para siyang comfort food, para siyang champurado sa Tagalog. Na kung saan kinakain mo siya kapag may sakit ka or even kahit taglamig, ganon. Kaya napaka memorable sa akin to kasi ito talaga yung favorite kong kinakain na merienda nung bata pa din ako. At hinahanap ko to nung pumunta kami dito sa Laguna pero walang ganto kasi nga bilo-bilo ang tawag nila sa ganto. Kaya naman, craving satisfied talaga. Ayan! May nakatubad. Dili mo yung maugi hapo, no? Itong putumaya at sikwati guys, ito yung parang pambansang almusal dito sa Palampon, Leyte. So yung putumaya guys is malagkit na kanin na merong gatas, yung iba nilalagyan ng luya. Favorite ko is yung merong luya kasi may aroma siya na basta nag-iba yung taste niya pag may luya. And yung sikwati naman guys is hot cocoa drink or hot chocolate na pure na cocoa na drink at pinapartner siya guys sa putumaya kasi sobrang perfect combo talaga itong dalawang to kada almusal. At syempre, wala namang ganto sa Laguna, di ba? Ang sa Laguna is pandesal. Pero dito sa Palampon, Leyte, ang pambansang almusal talaga is putumaya at sikwati. Alam nyo guys, mula nung first day nung pagdating namin dito, ito agad yung pagkain na hinanap ko. Kaya naman pagka umaga nun is naghanap agad kami, gumising kami ng maaga para lang makakain nito guys. Kasi sobrang bilis lang maubos nito. Like 7 AM nagkakaubusan na ng putumaya at sikwati. Buti nga meron pa kaming naabutan kasi sobrang sarap at worth it talaga i-try ito. Ngayon ay araw ng linggo at kami ay naimbitahan sa isang simbahan sa Palampon, Leyte. In-invite si Papa para mag-speak sa kanilang church. Itong lugar na pinuntahan namin ay tinatawag na Parilya na kung saan nandito rin yung mga kamag-anak ng side ng mama ko. Alam niyo naman sa probinsya kapag after ng simba talagang may salo-salo at ayan yung pagkain na pinagsaluhan namin na nakuhaan ko din ng video for just memory purposes lang kasi sobrang sarap ng luto nila. Pagkadapit hapon ay napag-isipan na namin kumain sa park kasi dalawang church yung pinuntahan namin na nag-speak si Papa and ayan, sobrang gutom na kami. At ito yung tinatawag na tempura dito guys. Para siyang kikiam pero mas mahaba siya sa kikiam. Nahati pa nga siya sa tatlo at iba yung lasa niya. Mas masarap siya sa kikiam. At basta kakaiba talaga yung taste niya guys. So ito yung tinatawag na tempura na hindi ko naman din pinalampas talaga kasi dito ko lang siya matitikman sa aming probinsya. Nag-order na ako ng 2 baso nito guys. So I think 20 pesos sa pagkakaalala ko lang 20 pesos yung isang baso at titikman na natin siya for this video. Yung lasa ng tempura guys is very different to kikiam and then yung texture din nila is magkaiba. So yung itsura lang nila guys is medyo same pero mas mahaba nga lang si tempura which is nakakat pa siya ng tatlong beses and then yung kikiam kasi is diba hindi naman na siya nakakat, depende na lang if you want to cut it. But yung tempura kasi kapag nakat mo siya into 3 pieces or 3 cuts is mas parang size na din siya ng kikiam. So 3 kikiam yung parang sa isang tempura ganun. Nag-order na din pala kami ng Dynamite kasi gusto kong kumain ng maanghang pero hindi siya ganun kaanghang guys kasi compare sa red na sili which is kinakain ko yung red na sili. So medyo hindi pa ganun kaanghang yung sa Dynamite nila.
At maya ngay dumating na rin ang aming dinner. So ito yung puso guys. Meron na akong video nito nung kumain kami dito sa park din ng puso and then ihaw-ihaw. So ganun lang din kinain namin again kasi sobrang sarap and syempre ngayon lang namin ito mata-try ulit. Kaya sinusulit na namin na laging mag-dinner dito sa park. So, ayan yung chorizo, yung pork barbecue, yung puso, and then madami pang iba kaming tinikman dyan. Sobrang priceless talaga yung view nyo dito guys habang kumakain kayo. Makikita nyo agad yung dagat, yung clouds, yung sky. Sobrang worth it. Sobrang ganda talaga. Sa araw na ito, nandito tayo sa lugar ng aking lolo, kapatid siya ng mama ng aking papa. So, pinapunta nila kami dito, guys. This is their place, which is the Villaba, Leyte. At ito yung kanilang fish pond. So, makikita nyo dyan, guys, meron silang madaming fish pond. At yung laman ng mga fish pond, guys, is tilapia. So, ayan, sobrang dami nila dyan, guys. And may mga lolo pa ako doon. This is their house. Then kami nagstay sa taas. And then, it's Lolo. Lo! Hi, Lo! Nakaabot. Tambis lang ang naabutan. Meron din silang water refilling station business na mag-open pa sa July. And ayan yung kanilang garden. Small garden. Sino ako kumuha ng tambis. Sarap. At ito yung pinag-i-stayan namin. Small staycation visitation area. There. And this is the outside place. There is the lot. Yun yung station dyan. So, yun lang. At ito na nga yung mga inihanda sa aming pagkain guys. May bibingka, salbaro, chocolate suman, mango, and then hindi mawawala ang pangmalakasang sikwati. Kumbaga na ang inahan, magtabilin din mga inahan. Pagpila kasi sing bakit. Sa susunod na video clip guys is binisita namin yung kapatid ng mama ni Papa, which is yung mga lolo't lola ko sa side ni Papa. And dito sinasabi nila na nakamukha ko daw talaga yung mama ni Papa, which is yung lola ko sa side ni Papa. Kamukha ko daw talaga. And ayan yung pinag-usapan nila, which is in a Bisaya dialect. So ayan, hindi ko na ita-translate pero pakinggan nyo na lang. Sana mag-gets nyo. Itong papamilan. Di man kani may naong sa akuan inahan. O kanina, sa o kanina, may paganaw siyang mama. Pero si Richard, liwat yun ni papamilan. Ang kulay ni Dudong, liwat sa tumama ang iyang panit. Pero yung kupay sa... Si May wa man inaong. Wa. Gubadora man ni. Taga kuan man ni. Taga dunga. Pagpamuming ba? Ay, kung katagadoy! Ang bala na ito! Ang bala na ito! Hindi ako mo! Inalam ko agad! Di lagi ka madakay! Di lagi ka madakay! Ay, Pampun ano gerni liwat tutunik kuan. Katong Hulyo. Dahil nga lumipat kami sa Laguna nung ako'y magsi 7 years old, so talagang wala na akong lola at lola sa side ko. And na-miss ko din talaga na may matawag na lolo at lola at ako'y masaya na nabisita namin sila nung kami nagbakasyon dito sa Leyte. We're back at Palompon, Leyte. And ayan, nagluto si father ng sinhason. Ayan yung ulam natin for tanghalian, and that is the view. That's our view here sa aming pinag-stayan sa Palompon, Leyte. Hi, Pegasus!
Alam nyo ba yung ginanggang, guys? So, yung ginanggang is yung saging siya na iniihaw na lalagyan ng margarine at asukal. So, meron kami dito sa Leyte. Pero una ko tong na-appreciate nung nandun kami sa Mauban, Quezon. So, dun kasi nagtrabaho si Mama for a year din. And then, dun ko siya na-appreciate yung sarap ng gantong klaseng pagkaluto ng saging. So, ayun. Tinry ko siya dito kasi meron din naman kami pala dito sa probinsya. Sino ba naman ang ayaw na fresh na seafood? At ito nga aming kakainin, ang adobong pusit. At nandito kami sa Limasawa Island kung saan naganap ang first mass ni Magellan. At sobrang fresh ng fish at ng squid. So ayan, sobrang ganda ng view as you can see. Ito yung hindi ko rin talaga malilimutan sa lugar na to, sa Limasawa Island. Ipopost ko sa separate video or separate vlog yung mga clips of videos na nakuhan ko dito nung nandito kami sa Limasawa Island. Kaya abangan nyo dito sa aking YouTube channel. At hindi naman namin papalampasin ang salvaro. So, ganyan siya lutuin, guys. Yung uling or yung mga niyog na ginawang uling ay nasa taas, tapos nasa ilalim siya, tapos merong lata. Doon siya nilalagay. So, ayan, sinerch ko, it's made with coconut flour and then milk. So, ayan, sobrang sarap nito, guys. At ito din yung isa sa delicacy sa Palompon Leyte or sa Leyte na pwede nyong tikman. So, this is the salvaro bread. And for the last clip, so ito yung mga fresh seafood na matatagpuan dito sa palengke ng Palompon Leyte. I-visit nyo yung video ko na pumunta kami sa Bunsod kasi kinain namin yung mga fresh seafood na ito doon. So, kita-kits sa susunod kong video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! God bless!